Hindi pa raw isinasantabi ng mga otoridad ang lahat ng anggulo sa pagkamatay ng batang mahigit 2 linggong nawala sa Pililla, Rizal at natagpuang lasog-lasog ang katawan sa isang creek doon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Dumating na nga ang soko ng Rizal Provincial Office sa bahay kung saan nga nakaburol si Mark Elgin S. Carmosa. Ito, Jun, yung 4 taong gulang na batang lalaki na mahigit 2 linggong nawala, ngunit natagpuang nasa advanced state of decomposition sa isang matalahib na lugar dito yan sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal. At sa initial na investigasyon nga nitong CPO3 Antonio Aragon, ang investigador ng kaso maaring nahulog daw sa mataas sa bahagi ng barangay si Elgin at bumagsak ito sa matalahib na lugar kaya hindi siya nakita ng mga naghanap na mga kaanak sa kanya sa loob nga ng mahigit 2 linggo. Kahapon nga, June, ay ilang aso raw ang misto ng gumalaw sa bangkay ng paslit kaya naman nadiskubre ang bangkay sa gitna ng talahiban. May 10 piyeraw ang taas ng binagsakan ni Elgin mula nga sa kinaroroonan niya at ayon sa pulis ay hindi pa nila isilasang tabi ang lahat ng anggulo. Ang ina naman ni Elgin na si Elena sinabing nais niyang may pasuri sa soko ang bangkay ng anak dahil dito raw niya malalaman kung ito ba ay nalaglag sa bangin o sadyang pinatay. Sa pamamagitan lamang daw nito sila magkakaroon ng kapanatagan. Samantala, June, ay ilang sandali pa nga lamang yung nakakalipas ng dalhin na ng soko itong bangkay ng biktimang si Elgin at ito'y kasalukuyang dinadala ngayon sa Rizal upang dalhin sa isang funeral facility upang doon nga maisagawa yung tinatawag na post-mortem examination sa katawan o sa bangkay nitong batang si Elgin. June? Iyan, bukod dun sa sinasabing posibleng nahulog yung bata dun sa bangin, ano pa ba yung mga ibang anggulo ang tinitingnan ng mga otoridad? Iyan? John, medyo mahina yung dating ng yung tanong, ano? Maaring pakiulit yung tanong mo. Ulitin ko lang yung tanong, Ian. Bukod dun sa sinasabing nahulog yung bata dun sa bangin, ano pa ba yung ibang anggulo na tinitingnan ng mga otoridad, Ian? John, sa ngayon, yung nabanggit ko sa iyo na anggulo na sinasabi nga na nahulog yung bata, iyan ay initial pa lamang, Pero pagamat initial yan, sinasabi sa atin nga nitong pulis, yung nanay kasi June ay may kutob siya na may masamang nangyari dun sa bata sapagkat sinasabi sa atin ng nanay niya, si Aling Elena, na yung kanyang anak daw, sinasabi nga na maraming nang nawala sa parte ng katawan ng bata pero yung kanyang damit daw, maayos naman, buo daw yung damit. Pero yun nga lang, advanced state of decomposition na kasi nakita yung bata, so mahirap talaga maipaliwanag. So yun nga, kaya daw dadalhin ng soko sa isang funeral facility para masuri talaga nila na maigi, aalamin kung ito bang kanyang bungo, may mga fracture, maaring nalaglag sa bangin, maaring naman kung tinaga daw yung bata, makikita naman daw yan, kahit na nasa advanced state of decomposition itong bata. So tinanong din natin yung mga magulang nila nung bata kung meron ba sila nakaaway, meron ba sila mga kaalitan dyan sa kanilang lugar. At sinabi naman nila sa yung nanay at yung tatay, wala raw kaaway dito sa lugar. At matagal na raw sila mga residente rito sa Pililla, Rizal. Kaya naman hindi nila masabi kung meron bang mga taong nagsamantala lamang para itong batang ito nga ay mapatay. June? Maraming salamat, Ian Cruz.